of the nation. Mahal na nga ang petrolyo, may mga motorista pang nandugas sa pagpapagas. Hinahanap ngayon ng dalawang driver na tinakbuhan ng bayad sa gasolinahan sa Quezon City at Bacolod City. Ang kanilang hulikan na gas and dash sa report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Nagpakarga ng diesel ang multipurpose vehicle o MPV na ito sa isang gasolinahan sa EDSA linggo ng madaling araw. Matapos magpagas, ang sasakyan tumakas. Sinubukan ng pump attendant na pahintuin ang sasakyan. Pero nagdire-diretso ito sa EDSA. Ayon sa pump attendant, nakiangkas pa siya sa isang nakatambay na motorcycle taxi rider para hanapin sa EDSA ang motorista pero bigo silang makita ito. Umabot sa mahigit 5,000 piso ang pinagas ng motorista. Nang masaklap ay kaltas daw sa sahod ng pump attendant. Sa akin po, binawas yun. Pumirma po ako ng deduction letter po. Sobrang hirap po, sir. May anak po kasi ako. Hindi malinaw sa kuha ng CCTV ang plate number sa harapan ng sasakyan, habang ang plaka sa likod may takip namang tela. Nakipag-ugnayan ng pulisya sa MMDA at LTO. Nakapag-backtracking na rin po kami sa mga CCTV na pinanggalingan ng suspect at nag-forward tracking na rin po kami ng mga CCTV rin kung saan papunta po itong suspect. Sana sumuko ka na at pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Ang laking provision yung ginawa mo sa akin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamunuan ng gasolinahan. Sa Bacolod City, isa ring nagpagas ang nandugas. 500 man tayo togong ito sa amon. Pero kabalan lang sa garo ah. Ginatawag man sa namon tapos digdasig yung tayo niya padalagan, sir. Di kundi ginlagyuhan niya kami. Ang itinakbong 500 pesos na bayad sa petrolyo, hindi na kinaltas sa sahod ng gas attendant na bago lang umano sa trabaho. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa LTO para matunton ang driver. Batay sa revised penal code, maaring maharap ang mga sumibat na motorista sa kasong theft na may parusang kulong. Depende sa laki ng halagang ninakaw ang tagal ng pagkakapiit. Halimbawa, kung mahigit 5,000 hanggang 20,000 piso, ang kulong ay di bababa sa 2 buwan at 1 araw at maaaring umabot pa ng hanggang 2 taon at 4 na buwan. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huling Biyernes bago ang Semana Santa, maluwag pa sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, matagal na tenga ang mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng PITX, nagbawas ng bumabiyahing bus sa mga operator dahil sa mahal na langis. Sa NAIA Terminal 1 naman, kaunti pa ang mga pasaherong paalis ng bansa. Konti rin ang mga pasahero sa Manila North Port. Wala ring pila sa ticketing booth. May bihero namang nagsabi na tumaas na ang pamasahe sa barko. Samantala, nag-anunsyo ang Philippine National Railways na walang biyahe sa April 13, Good Friday at April 4, Black Saturday, ang kanilang mga tren sa Laguna, Quezon at Camarines Sur. Yan ay para bagyang daan ang taunang maintenance ng mga tren at riles. Magbabalik operasyon ito sa April 5, Easter Sunday. Bukod sa mga mandrugas sa pagpapagas, pinag-iingat din ng publiko sa iligal na bentahan ng petrolyo na bistado sa ilang probinsya. Sa Aligaw City, Albay, na-recover sa entrapment operation ang isang oil tanker at mga drum na may kargang mahigit 1,000 litro ng gasolina. Tinatayang mahigit 200 million pesos ang halaga ng nasamsam na gasolina. Isa ang arestado. Sa Davao del Sur naman, kinumpiska ang mahigit 1,000 litro ng diesel at mahigit 100 litro ng gasolina na parehong iligal na ibinebenta. Nasabat din ang mga container at improvised na hose. Hawak na ng pulisya ang 3 sangkot sa iligal na bentahan. Sa mga babiyahe sa Semana Santa, maging maingat sa kalsada. Sa Pilar Cabis, bumangga sa puno ang isang pickup nang makatulog ang driver nito. May report si Darlene Kai. Disgrasya. Tinulungan ng mga tawang lalaking edad 75 na nahagip ng pickup truck sa Pilar Capiz. Ayon sa pulisya, inantok umano ang driver kaya lumagpas sa kalsada at bumangga sa puno. Daw natapilukan kuno sa sir, daw tinuyo siguro siya. Tamo to sang hinali na lang nga
towards sa pa right side sa dalan. Dead on arrival sa ospital ang lalaki. May nadami ring tricycle at sugatan ng driver nito. Maging ang driver at pahinante ng pickup, sugatan. Hawak na ng pulisya ang pickup driver. Nakuna naman sa Malungon, Sarangani ang mabagal na pag-atras ng isang truck sa pababang bahagi ng kalsada. Hindi ito nahinto kahit nilagyan ng kalso. Nakaalalay sa pagmamaneho ang driver nito. Hindi kalayuan sa parehong kalsada, isang truck na may kargang plain sheets ang nahulog sa bangin dahil nawalan umano ng preno. Ayon sa pulisya, sugatan ng driver ng truck habang ligtas ang dalawang pahinante. Nahagip nito ang isang nakaparadang motorsiklo. Nagkaareglo rin ang driver ng nadisgrasyang truck at may-ari ng motor. Ayon sa pulisya, posibleng nagtitipid daw sa krudo ang mga truck kaya nag-iba ng maneho. Ayaw mo pog neutral kasi usual ang na-result sa investigation nato kaning mga driver para makatipid mag-neutral para matipid ang gasolina. Sa NAIA Terminal 1, nagliyab ang harapan ng isang kotse. Agad nakaresponde ang mga bumbero. Hindi nasaktan ng driver na sinabing dumaan sa Terminal 1 galing Terminal 3 nang umusok at mag-apoy ang kotse. Para sa ligtas na biyahe ngayong magsesemana Santa, napaalala sa mga motorista ugalihin ang pag-check sa Babet Glows. Siguruhing maayos ang kondisyon ng baterya, air o hangin ng aircon, brakes o preno, engine o makina, tire o gulong, gas, light o ilaw, oil o langis sa makina, water o tubig ng sasakyan, pati na rin ang self o kondisyon mismo ng driver. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy ang pag-uwi ng mga Pilipinong naipit sa giyera sa gitnang silangan. Ngayong gabi, dumating sa bansa ang ikalimang chartered flight ng gobyerno dula ng mga nirepatriate na mahigit 300 Pinoy mula UAE. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, makatatanggap sila ng financial assistance. Sasagutin din daw ng gobyerno ang kanilang pamasahe pauwi ng probinsya. Sa kasalukuyan, mahigit 2,600 Filipinos na ang natutulungang makauwi mula sa Middle East. Tiniyak ni Kakdak na tuloy-tuloy ang repatriation flights kahit Holy Week. Tuloy-tuloy rin ang pagpapakawala ng missile ng Iran batay sa inilabas nilang video. Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na desperado ang Iran na makipagnegosasyon dahil nagtamo ito ng anyay matitinding pagkawasak mula sa mga atake ng Amerika at Israel. Sabi pa ni Trump, nagpadaan ng Iran ng 10 oil tankers sa Strait of Hormuz na nauna na niyang inilarawan bilang regalo mula sa Iran. Wala pang tugon dito ang Iran. Round 4 na ng price adjustment sa susunod na linggo. Tataas daw ang presyo ng diesel, pero ang gasolina di pa tiyak kung may price hike o rollback. May report si Joseph Moro. Sigurado na raw sa susunod na linggo ang round 4 ng taas presyo ng diesel. Magkaiba ang tansya ng mga oil industry source. Merong 5 to 8 pesos per liter, meron ding 11 pesos. Hanggang kagabi kasi tumaas ng $14.15 kada bariles ang average na bentahan ng diesel sa Mean of Platts Singapore o MOPS average na batayan sa pagtatakda ng oil prices sa Pilipinas. Hindi pa kasama sa komputasyon ng presyuhan ngayong araw. Per biyahe lang po kami. So pag wala kaming biyahe, wala kaming kita. Buto yung boss namin mabait, pinapabali-bali kami. Pero bali pa rin yun, pagdating ng araw, kakaltas pa rin sa sweldo namin. Ang hindi sigurado kung tataas din ang gasolina o hindi sa parehong MOPS average kasi bumaba raw ng $4.88 ang kada bariles ng gasolina. Kaya sabi ng isang source, posible ang rollback na 1 to 2 pesos per liter. Pero ang sabi ng source sa isa pang oil company, price hike na 3 pesos per liter ang mangyayari. Isa pang madalas gamiting petroleum product sa bansa ang LPG. Noong Martes, iniulat ng Department of Energy na hanggang 24 days na lamang ang LPG supply ng Pilipinas. Pero ngayon sinabi ng LPG Marketers Association na ina-update na raw nila sa DOE ang datos. Nasa 35 to 40 days inventory po ang LPG as of now. Ang projection po natin, wala ho tayong mangyayaring shortage because there are two things na ginagawa po ngayon ng gobyerno. Number one, they instructed us, the private sector, to continue yung procurement, whatever price ang available na makuha natin sa market. Second is the government-to-government procurement na inuumpisahan na po nila. Pero posible pa rin magmahal ang LPG dahil sa mataas ding gasto sa shipping.
Ngayon pa lamang umaaray na ang ilang negosyante sa Cagayan de Oro City. Bukod sa baka magkaubusan ng LPG, tumaas na rin ang presyo ng ilang nagtitinda mula sa 1,100 pesos per 11 kilogram tank, naging 1,235 pesos na. Paliwanag ng LPG dealer, nagdedepende lamang ang kanilang presyo sa supplier nila. Sa Calasiao, Pangasinan, ang ilang dumidepende sa LPG nag-uuling na muna. Dahil tumaas ang demand, tumaas din ang presyo kada sako nito. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mahal na araw, magiging mahal na rin ang palaspas. Idinaraing ng mga gumagawa ng palaspas sa Lawag, Ilocos Norte na halos doble na ang presyo ng mga dahon ng niyog at anis na siyang ginagawang palaspas para sa Palm Sunday. Ang dating 30 pesos kada tangkay, 70 pesos na ngayon. Anila ang gastos nila sa pag-akyat sa mga bundok para makakuha ng raw materials, nadagdagan pa dahil sa pagmahal ng petrolyo. Pero imbis na magtaas din sila ng presyo ng palaspas, babawasan na lang daw nila ang bawat bungkos para abot kaya pa rin ng mga deboto. Mailap pa sa ngayon ang paghupa ng hidwaan sa gitnang silangan. Gerang humantong sa pagkaipit ng supply ng langis at nagpataas ng presyo nito at iba pang bilihin. Yan din ang naging mitya kung bakit naka-national energy emergency ang buong Pilipinas. Batas na rin ang pagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang oil excise tax. Ang dati namang hinaing na dapat nang ibasura ang oil deregulation law at pag-alis sa VAT sa langis, hindi raw inalis sa diskusyon, sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng maaaring gawin para tulungan na pagaangin ang epekto nitong nangyari nitong gera sa Middle East ay talagang pinag-uusapan namin. But what we are focused now is immediate. Sinabi rin ng Pangulo na dahil may dumating ng bagong supply ng langis, hanggang Hunyo na ang itatagal nito. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Pinaghahandaan daw ng palasyo ang worst case scenario, pero hindi raw nila nakikitang magkaka-energy lockdown. Wala po tayo nakikita as we speak. DOE and DFA na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan. Nakikita ring makatutulong sa enerhiya ng bansa ang bagong tuklas na gas well ng Malampaya Gas Field na iba pa sa mga hinaharness ng bahagi ng Malampaya Gas Field. Mismo si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo ng matagumpay na drilling at testing sa Camago 3 na 5 kilometro ang layo sa kasalukuyang Malampaya platform. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Kaya raw ng Camago na mag-produce ng 60 million standard cubic feet ng gas bawat araw. At dahil hindi ito imported, magiging mura ang kuryenteng malilikha nito para sa humigit kumulang 1 million households. Ayon sa Prime Energy, sa fourth quarter o huling 3 buwan ng 2026, makakapag-deliver ng unang gas mula sa Camago 3 at Malampaya East 1. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Listado ang benta ng isang pamilya ng peking bakuna sa rabies. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga taga-NBI at Food and Drug Administration ang isang bahay sa Taguig City. Tumambad ang mga botelya ng bakuna na pinapalitan umano ng pamilya ng mga label, tatak at expiration date. Binabagsak daw ang mga bakuna sa mga klinika at animal bite centers sa iba't ibang panig ng bansa. Paalala ng mga otoridad, nakamamatay ang rabies lalo na kung hindi maaagapan ng bakuna. PBB Celebrity Collab 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Pinasaya ang fans sa kanyang first ever fan meet. Before naman po ko pumasok sa bahay ni Kuya, hindi naman po ko masyado kilala. Kaya nakakatuwa po na makita ko po at naririnig ko po yan sa kanila na si Caprice or si Kapkap. Apoy sa dugo star Thea Tolentino, nasa running era na rin.
Pero hindi kilometro ang binibilang niya, kundi hanggang sa tuluyan na siyang na-distract. Smokey Manaloto, magkaka-baby uli. Masaya siyang i-share na lalo pang lalaki ang kanilang pamilya as they welcome their second little miracle. 2022 nang ibinahagi ng Born to Shine star ang pagiging first-time dad at the age of 51. Sa Hollywood, magiging daddy na rin ang American actor na si Taylor Lautner at ang misis niyang si Mrs. Taylor Lautner. Trina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Weekend plans na di kailangang lumayo at lumabas sa Metro Manila? Bakit hindi magbalik tanaw at tuklasin ng minsay tinuguri ang Queen of Manila Streets? Trip down memory lane tayo sa Escolta at ang sining ng pagbuhay sa dating sentro ng komersyo sa report na ito. Queen of Manila Streets, dating sentro ng komersyo ng bansa. Pero kung ihahambing sa mga larawan noon, mabibilang na lang ngayon sa daliri ang mga natitirang bakas ng dating Escolta, gaya ng Burke Building, ang unang gusali sa Pilipinas na nagkaroon ng elevator. Ngayon, may makikita ritong coffee shop sa ilalim, na layon daw muling ipakilala ang sipa at tapang ng kapeng Pinoy. We wanted them to feel na magaling ang Pinoy when it comes to coffee. We can be at par with the international coffee. Katapat nito ang First United Building. Itinayo noong 1928 at dinisenyo ni Andres Luna de San Pedro, anak ni Juan Luna. Ngayon, isa itong creative hub para sa mga local artist gaya ni Maika. Kasi kapag tumutulong ka sa maliliit na creative, nabubuhay yung community, di ba? So, hindi lang siya tumitigil dito sa store. Mas maraming taong pumupunta sa Escolta, nagkakaroon ng mas maraming trabaho. Bukod sa mga tindahan, may pottery workshop sa itaas ng gusali. Ang dating bakanting espasyo sa ground floor, ginawang cafe na pang-engganyo rin ng sining. Noong 2012, na-invite kami na mag-organize ng art projects. And then yung Saturday market, naging successful siya sa pag-attract na attention muli sa Escolta. Hanggang sa 2016, nag-design din building owners, naging permanent. May photo booth sa loob ng gusali para buhayin ang konsepto ng photo studio sa digital age. Yung lumang panahon ganun, we want to revive it na yung old concept na ganun, pwede siya i-mix or pwede siya mag-coexist sa mga new concept. Ideya ng mga kasalukuyang may-ari ng gusali na bigyan ito ng bagong sigla. Wala kaming kinuhang ibang consultant. Wala kaming kinusultang image or branding firm. It's just a broad spectrum of just reviving Escolta, but how to do it. How to do it, parang organic. Dahil para sa bagong henerasyon ng mga parokyano ng Escolta, hindi pa tapos ang kwento ng pamosong kalsada. If we were to revive Escolta, we have to do something different. My daughter who lives in Brooklyn told me, Mami, alam mo in Brooklyn, talagang na-revive because of the artists. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.